Panibagong gusali sa loob ng KOJC compound ang nadiskubre ng mga pulis. Posible namang tumagal ng isang buwan o higit pang operasyon ng mga pulis sa KOJC. Ang update niyan alamin sa ulat ni Benji Dorango live. Benji? Dayan, sa labing-dalawang araw ng paghahanap ng mga pulis kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa iba pang mga akusado ay may nadiskubre ang PNP na isang gusali sa loob ng KOJC compound. Hindi pa nahanap ang mga pakay pero sabi ng pulis, malapit na raw matuldukan itong kanilang operasyon dito sa KOJC compound. We are almost there. Gawin natin ito ng sama-sama. Boses ni Police Brigadier General Nicolas Torre ang boses na yan na inyong maririnig. Pagod na ang mga pulis sa kanilang ika-11 araw na operasyon sa loob ng KOJC. Demoralisado na ang ilan sa panggigipit. Mabuhay ang PNP, mabuhay ang Dabawenyo. At inaasahan ng general na sa mga paalalang ito, mapapalakas ang loob ng kapwa niya pulis. Bring it on. Personal na ang laban ngayon kay General Torre. Nakakatanggap na umano siya at ang kanyang pamilya ng death threat. Bukod pa sa pahayag na papaulanan siya ng KOJC ng iba't ibang kaso. Hindi ako gaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya. Kung makulong ako, di makulong. Lalo pa ngayon, may bagong nadiskubre ang PNP. Ipinakita sa akin ni Torre ang satellite image na ito. Sa isang gusali kasunod ng Kingdom at SMNI building, ang isang two-story building. Bible school umano ito, sabi ni Torre. Sa loob niyan, isang magara at mala hotel na kwarto. Positive. Nandun ang kwarto. Wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda. Base sa mga gamit na nandun, ay kwarto ng isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Quiboloy. Ang kwartong ito, napapaligiran ng di pa mabilang na mga kwarto. Sabi ni Torre, si Quiboloy lang ang nakatirang lalaki rito. Ang tinutukoy na Bible School. Merong Bible School po di ACQ Ministries, pero hindi po ako pastor, abogado po ako, no? Pero hindi masaya rito si Torre dahil sa una at ikalawang palapag ng gusali, 10 dalagita ang natuntun ng mga pulis. Nakatalukbong at hindi sila pinayagang makalapit. That is already a speculation, no? I suspect that General Torre is doing that in order to paint a bad picture of Pastor Apollo C. Quiboloy in the public's eyes. No? As a matter of fact, if that is true, then he should have presented it on the first day right away. Pero hapon lang ng September 2 ito nakita na may 6 na pulis. Sinubukan namin pasukin ang sinasabing ACQ College of Ministries. Gwardyado ito ng mga miyembro ng KOJC. Habang kumukuha, 4 na babae ang lumapit sa amin. Binawalan kami sa aming ginagawa, pinicturean ng ID at itinaboy palayo. May compartmentalization din si Quiboloy sa kanyang mga ginagawa. May mga taong nandito na hindi alam po anong ginagawa sa kabila. At hindi alam ang lahat-lahat except for a select few na alam ang overall operations. Sabi ni Torre, ang nangyari sa amin, araw-araw ding nangyayari sa kanila. Dikta raw ng KOJC kung paano sila kikilo sa loob. Yan ang dahilan kung bakit tumatagal ang kanilang operasyon. Pero kung may maganda raw na nangyayari ngayon, yun ay ang pagdating na mas maraming impormasyon na magpapagaan sa kanilang paghihirap. Ang nakukuha namin ay mga taong nagsialisa na ang nagbibigay ng impormasyon ito. Kaya gaya kahapon, tama ang ibinigay na, Sir, dyan may kwarto si Quiboloy dyan, sa ganito. So pinuntahan natin, tama nga. Tingin ko dyan, ginagawa yan para lang masira si Pastor Apollo C. Quiboloy at meron pa silang rason na mananatili ditong gawain na boarding house itong aming eskwelahan at saka ang KOJC facilities. Bagamat umaasa ang PNP na matatapos din ang kanilang operasyon sa KOJC compound, malayo pa ito sa ending na kailangan pang tiisin ang magkabilang panig hanggat hindi pa rin sumusuko ang mga akusado. Dayan, sabi pa ng PNP ay nakipag-ugnayan na sila sa DSWD para ma-rescue itong mga batang ito na nakita nila sa loob ng KOJC compound. Dayan. Maraming salamat, Benji Dorango.